gaano kataas sa kredibilidad ng isang sangkot sa mga krimen at gagawing witness? Ito ang basa ko, Glenn. Oo. Itong si Ramil Madriaga, fanatic yan noon. Nakakuha ng mga ilang picture. Kaso nga lang, sumablay sa buhay, pinakulong ng kidnapping. Hindi na makabail yan kasi kidnapping yan. Unbailable yan. Habang buhay, nasa kulungan na yan. Okay. Ngayon, desperado yung tao. Linapitan siya ng gobyerno, hoy, kapalit. Papalayain ka namin, alam ko wala ka ng chance sa buhay kasi nakakulong ka na habang buhay eh. Close pa sila noon eh, 'di ba? Bumaliktad ka. 'Di ba meron kang mga picture, dati supporter ka ni Sara, bumaliktad ka, gumawa ka ng mga kwento. Madali lang naman gumawa ng kwento, Oo, basta naman. may mga picture ka, fans ka naman eh. May mga picture ka naman na tabi kayo ni Sara, may mga video kayo. Gawa ka ng kwento, kunwari ikaw ang nagdi-deliver ng pera. Madali ba yun? Eh kung ako, kakagatin ko yun. Eh kasi nakakulong na ako, wala na akong pag-asa sa buhay eh. Kapalit yung kalayaan mo. Yeah, buddy. So doon talaga mailalagay yung credibility ni Madriaga in serious question. Okay. Pero yung yung ganung binabanggit natin na siya isang kriminal at nasasangkot. Ito ba'y para bang hindi ba daw pa ba ito nakakababa sa kamera na ang dami-dami niyang pwedeng gawing witness, nakakulong. Hindi ba? Tapos, basang-basa ng iba, script masyado, na talagang meron pa sa payak-iyak, di ba? Meron pa sa paganon-ganon, na sinasabi na umiiyak sa. Tapos, yun naman pinaka-chair, bigyan mo natin ng pagkakataong umiyak yung ating witness, di ba? Para ba talaga bang, halatang halata naman itong mga nasa camera talaga, attorney. Alam mo, Glenn, umiyak siya actually yung mga points nung sinasabi niya na sinusuporta niya si Sara Duterte. Pansin mo, 2 beses siyang umiyak. Umiyak siya nung binanggit niya nung nag-Facebook post siya na wala siyang ibang susuportahan kundi si VP Sara Duterte lamang. At umiyak din siya nung time na binabanggit niya yung personal encounter niya kay VP Sara Duterte. Alam niyang mahal na mahal niya si VP Sara Duterte dahil fanatic siya. Leader siya ng isang strongest supporters na grupo ng VP Sara Duterte at that time. Nagkataon lang ngayon na naipit siya ngayon, hawak na ang kalayaan niya ng gobyerno. Kinukulong na siya ng gobyerno habang buhay. Wala siyang ibang choice sa buhay kundi bumaliktad. Kasi hawak ka ng gobyerno, sa loob ka ng kulungan, pwede kang ipatumba ng gobyerno kapag hindi mo susundin yung utos nila. Kaya ipit na ipit itong si Manong. Nga, no? Siguro naiyak siya doon that time dahil sa hindi niya nakayanin ng kanyang damdamin niya. Bakit sa pumayag sa ganung senaryo? Tama. Okay. Tapos, ang hamon sa kanya, may hamon sa kanya. Ang binabasa niyo yung kanyang mismo salaysay niyo, di ba? Affidavit niya. Ang hamon sa kanya, alisin mo yung salaysay mo, sabihin mo uli yung mga sinabi mo. Kasi kung talagang galing sa puso yun, galing sa isip mo, memoryado mo. Tama. Actually, kinos-examine nga siya ng isang congressman eh. Kakampi yun ni BBM, as a matter of fact. Tinanong niya si Miss Acosta. Sabi mo si Miss Acosta yung nag-facilitate ng pera nung meeting na yun. Nung kine-question siya, sabi niya hindi po. Pero ito ang binanggit mo sa affidavit mo. Ay, ganun po ba? Yun ang nangyayari. Scripted. Ibig sabihin, scripted. Kung hindi niya kayang ikwento independently ang kanyang selling affidavit, hindi niya authorship yun. Ayun, no. So kapag ganun, na hindi mo na talaga parang hindi talaga sa gumawa. So doon pa lang, attorney, bagsak na ang witness ninyo. Bagsak na talaga ang witness. Hindi interesting ang kanyang testimonya. Kapag bilang abogado, isipin mo talaga, magsisimula ka ang tawag dito inversion. Magsisimula ka sa likod. Sige, okay. Sa likod. Ang pinakalikod niyan is relevant ba tong witness na to? Yun. Para masabi mong relevant sa witness is ano ba ang sinasabi ng rules about sa presentation ng witness? Hindi actually required yung presentation ng witness at this point kasi hindi ito trial eh. Dapat kung ano lang yung clarification is kung ano yung nandoon sa complaint. At nabanggit ba siya sa complaint? Nandun ba yung supplemental affidavit niya? And then, saka mo siya dapat i-question. Hindi lamang ngayon mo lamang siya iprepresenta after na ipasa yung complaint at ngayon niya lang isasampa at ipapasa ang kanyang supplemental affidavit. At that point already, pwede mo nang ipa-dismiss or ipa-set aside yung submission na iyon. Dapat totally stricken out of record na yung testimony niya. Pero at any rate, assuming na tinanggap mo yung kanyang testimony at babasahin mo ang kanyang kredibilidad dahil yun ang pangalawang aatakehin mo. Kapag nagsalita na siya, titirahin mo ang kanyang kredibilidad. Dapat sasabihin niya, dapat niyang ma-demonstrate na in close proximity talaga yung operation niya with VP Sara Duterte kasi kine-claim niya na siya yung nag-distribute ng pera. Pero so far, wala naman tayong makita na close talaga siya kay VP Sara Duterte. At best, isa lang siyang fanatic na maraming selfie. Ako rin, ang dami ko ring selfie ng mga fans ko. Itong mga to, baka mag-claim na may anak ako sa kanila. Nakakabahan tuloy ako. Di ba?